Praise God. Magandang umaga pong muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa kanyang presensya na ang tagumpay ay pinangako ng Panginoon sa bawat isang nananampalataya. I believe lahat po tayong narito ay nananampalataya sa Diyos. Is it true? Tayo pong lahat ay nananampalataya sa ating Panginoon. At dahil po tayo nananampalataya sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 5 verse 4-5, who will have that victory? Yan, sabi ng Panginoon, sino nga ba ang magtatagumpay sa mundong ito? Sino nga ba ang bibigyan ng Panginoon ng tagumpay? Siya na nananampalataya na si Jesus ang Panginoon. At dahil po tayo nananampalataya na ang Panginoong Jesus ay ating Panginoon, higit sa lahat, alam natin ipinangako na ng Diyos sa ating lahat na tayo'y magtatagumpay. Ang tagumpay ay pinangako ng Panginoon sa bawat isang nananampalataya sa Kanya. Do you believe God will hear and honor your prayer and my prayer? Naniniwala po ba tayo na tayong lahat ay tunay na pakikinggan at talagang ang Diyos ay tunay na bibigyan niya ng pansin ang panalangin nating lahat? Do you have a prayer item before our God? Sino po dito may mga panalangin sa harapan ng Diyos na until now you are still waiting for God's answer? Lahat tayo po ay magsasabi that we are all still waiting for God's answer sapagkat hindi kailanman binigo ng Diyos ang mga nananampalataya sa Kanya. How many of us truly desire to pray unceasingly? Sino po kaya sa atin ang talagang nagdi-desire na manalangin ng walang tapos, ng walang patid? Lahat kaya po tayo ay matatagpuan ng Diyos na merong isang pusong laging mapanalanginin. Kailangan po ba natin maging mapanalanginin, lalo na sa panahon ng mundo natin ngayon, na maraming pagsubok ang dinadaanan ng tao sa mundong ito? Do we need to become prayerful? Meron po ba tayong advantage sa pagiging prayerful? Malaki po ba ang advantage ng prayerful person? Malaking malaki. Sapagkat alam po natin, yan ang tawag ng Lord sa atin, kaya sinabi sa 1 John chapter 5 verse 17, pray without ceasing, for this is the will of God. Why do you need to pray unceasingly? Ang need ba ng tao ay natatapos? Meron bang tapos ang ating pangangailangan? Sino po dito ang may katapusan na ang pangangailangan mo at wala ka ng pangangailangan? Siguro po lahat tayo magsasabi, I have a need, you have a need, we have plenty of needs, right? Meron po ba tayong plenty of needs? Napakarami pong pangangailangan ng tao. God will never stop moving and working in this world as long as there are people who will not stop praying. Hindi kailanman hihinto ang Diyos sa pagkilos as long na merong mga tao, mga lalaki at babaeng walang tigil na nananalangin, sapagkat we will all, sabi nga ay talagang susunduin natin ang lahat ng pagpapala sa mundong ito sa pamagitan ng ating panalangin. Sapagkat ang mundo po natin ay kailangan na tumatawag ng maraming prayer warriors. Kinakailangan po tayong maging mandirigma ng Panginoon, sapagkat if you've been praying in the past, sabi nga more, ngayon tayo ay dapat lalo tayong maging mapanalanginin, lalo tayong maging mapanalanginin sapagkat ang mundo ay talagang saturated ng need. Hindi na tayo lalabas sa ating bansa, mismo ang bansa natin, ang daming pangangailangan. Ang mundo po natin ay punong-puno ng pangangailangan, pero sa bansa na natin, dito na lang tayo mag-focus. Marami bang pangangailangan ng bansa natin? This coming Monday, magkakaroon tayo ng election. Do we need to have a president that comes from God? Yung ibinoto ng langit. Alam po ba nyo, hindi lang tayo ang boboto. Ang boboto, pati langit. Ngayon, kinakailangan tayo pong lahat ay talaga mag-pray that God will give us leaders who will lead this nation closer to God. Sapagkat yun po ang kailangan nating lahat. And whatever things that we are seeing, the needs that we have, it is just isang paraan lang po that God is calling your attention. Kung meron po tayong need, ito lang po ang gusto ng Lord. Tinatawag niya ang pansin nating lahat na tayo po ay hindi give up in prayer because something good is going to happen when we pray. Amen? Magandang mangyayari kapag tayo po ay nananalangin, especially when we pray fervently with God. Yun talagang we will pray fervently with God. We need to have fire in our spirit. Kapag po tayo nagpe-pray,
there must be fire in our spirit as we pray, sapagkat God loves to listen to a fiery heart na talagang ang puso mo ay umaapoy sa pananalangin, sapagkat sinabi ng Bible sa Revelation chapter 8, verses 3 hanggang 5, na ang panalangin po natin ay katumbas nito, ay parang apoy sa presensya ng ating Panginoon. Revelation chapter 8, verses 3 hanggang sa verse 5 po. Ito verse 5. Ito po ang sinasabi, kung tignan po natin kung ano yung panalangin na ano ang ginangyayari sa kalangitan every time we pray. Do you want to see heaven now? Gusto niyo po bang magkaroon ng pasilip sa langit? Sino dito ang gusto niyong silipin ng langit habang ang agape nagpe-pray? Praise God. Ito po ang sabi sa atin, another angel who had the golden censer, verse 3 po, basahin po natin. Lahat po tayo bumasa. Another angel who had the golden censer came and stood at the altar. He was given much incense to offer, with the prayers of all the saints on the golden altar before the throne. The smoke of the incense together with the prayers of the saints went up before God from the angel's hand. Then the angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it on the earth. And there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. Meron pong commotion na nagagawa whenever the people of God ay nagpe-pray. Kaya po tayong lahat ay wag natin patahimikin ang kalangitan sa panalangin natin. Give heaven no rest, because the agape people will pray hard. Hindi natin pababayaan na talagang matahimik ang kalangitan o mamahinga ang kalangitan, sapagkat every time we pray, abala ang anghel ng Diyos sa kalangitan. Sapagkat ang ating mga panalangin ay ang sabi po dyan, ay katulad ng insenso na ino-offer, bilang sabi nga na doon sa altar, na prayers of the saints on the golden altar before the throne. Ang prayer daw po natin ay para pong itong insensong ina-offer bilang mga panalangin ng mga anak ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, in the golden altar before the throne. Na tayo po ay nagpuput ng incense in the altar of the living God. And then, ano ang ginagawa po dito ng mga anghel? Tayo po habang nagpe-pray, ang sabi po dito, the smoke of the incense together with the prayers of the saints went up before God from the angel's hand. And then the angel took the censer, filled it with the fire from the altar, and hurled it on the earth, and there came peals of thunder, rumblings, flashes of lightning, and an earthquake. May commotion na magaganap sa kalangitan, sapagkat ang church will pray. Amen? Sapagkat tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon ng mga intercessors, na tayo po'y magiging mapanalanginin, na tayo po'y magiging prayerful, sapagkat a praying church is a powerful church. Do you believe? A praying church is a powerful church. Do you want this church to become powerful? Church, let us be prayerful, sapagkat there's power in prayer. Napakahalaga po nito sa buhay nating lahat. Tayo po lahat ay tumayo as we open our Bible. Sa James chapter 5, dito po tayo magpo-focus sa 17 to 18. James chapter 5, 17 to 18. James chapter 5, 17 to 18. Dito po makikita natin, ang lalaking ito ay sumundo ng katugunan mula sa langit, at nagkaroon ng matinding commotion sa kalangitan, sapagkat siya po ay isang lalaking powerful in prayer. Na kapag siya'y nananalangin, may nagaganap sa kalangitan. At ito'y mahalaga sa buhay nating lahat. Tayo po lahat ay babasa. Diyan sa 17 to 18, dito po tayo tatakbo sa ating pag-aaralan, at hayaan natin ma-encourage tayo through the prayer life of Elijah, the man of God. Let's read together. Elijah was a man just like us. He prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3.5 years. Again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced all its crops. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Napakalaga po ang ating pag-aaralan ngayon, sapagkat the Lord is challenging all of us to pray. Ang sabi po diyan,
Si Elijah ay lalaking katulad mo at katulad ko, ordinaryong lalaki. Na hindi pinag-uusapan dito na tayo po ay kinakailangang maging extraordinary para tayo ay pakinggan ng Diyos. Hindi pinag-uusapan din dito kung gaano ka nakatagal sa church, kinakailangan, hindi sinabi ng Bible, yung mga 5 years up, yun lang ang magpe-pray. At yung mga 5 years down, hindi pa masyado sapagkat hindi bubukas ang langit. Hindi rin sinabi ng Bible na tayo po, kung ikaw ay wala pang 1 year at hindi ka pa baptized believer sa loob ng church, hindi ka pa tatanggapin ang prayer mo, kailangan ka munang mabaptize at kinakailangan 1 year pataas ka na. Walang ganyan sinabi ang Diyos. Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang sabi nga dito sa Biblia, kapag po tayo tumanggap sa Panginoon, we can cry unto Him, my Father. Na tayo sa oras, sa minuto na ikay tumanggap sa Panginoon, ang langit ay bukas na para sa iyo. Amen? Ang langit ay bukas na para sa atin. Sino dito nag-surrender na ng buhay sa Lord? Are you a child of God? If you are a child of God, then heaven is open for you. If heaven is open for you, this must be an encouragement for all of us. We have to pray. Pray. Huwag po tayong tumigil sa kakapray, sapagkat ito po ay mahalaga sa buhay ng bawat isa. Ang sabi po ng Bible, Elijah was a man of like nature. Si Elijah ay isang lalaking katulad mo, pangkaraniwang tao, katulad ko. Hindi siya extraordinary na makikita natin, kundi siya ay ordinaryong katulad mo at katulad ko. Pero nung siya ay merong ginawa at nanalangin, may ginawa ang Diyos sa buhay niya. At ano ang pinakamalaga? Why is it that Elijah ay talagang isang encouragement sa ating lahat sa panalangin? Sapagkat ang prayer po ay napaka-unfamous ministry many times sa loob ng church. Sapagkat ang panalangin po ay isang hamon ng God sa atin na ito'y sinabi ng Panginoon, pray without ceasing. Ito yung verse po na manalangin ka ng walang patid. Hindi sinabi ng Bible, magturo ka ng walang patid. Mag-dance ka ng walang patid. Kundi manalangin ka ng walang patid. Bakit sinabi ng Diyos, ng walang patid tayong mananalangin? Every minute, every hour, every second ba, we need God? Sino po dito ang kailangan mo ang Diyos? Kailangan ba natin ang Diyos? Kailan mo kailangan ng Diyos? Kapag mayroong mabigat na problema, mabigat na pagsubok, kapag may karamdaman, pagka mayroong gera sa buhay natin, o kailangan mo ang Diyos any moment. Every moment? Kailangan ba natin ng Diyos? Yes, we need God. Now, si Elijah ay sinabi sa atin, si Elias, sa Tagalog, ay isang tao na tulad din natin. Tulad mo lang, ordinaryong tao, na hindi sinasabi dapat extraordinary ka, para sa panalangin mo ay pakinggan ka, ordinaryong tao. Ano ang pinapahayag sa atin ng Bible? Kahit sino sa lugar nito, kapag ikay nananampalataya, tumanggap sa Panginoon, ang langit ay bukas sa iyo. Amen? Kaya nga tayo pong lahat ay hinahamon ng Diyos na tayo po'y manalangin sapagkat mayroong gagawin ng Diyos kapag tayo natutong manalangin. Ano ang number 1 na dapat involved sa iyong prayer, sa prayer ko, upang makasigurado tayong ang Diyos ay tutugon? Bagamat tayo ordinaryo, hindi pinag-uusapan ng pagkatao mo dito, hindi pinag-uusapan dapat pastor ka, missionary ka, teacher ka, dapat ikaw ay apostle para pakinggan ng Diyos ang prayer. Kundi, kahit sino na kumilala sa Panginoon at nananampalataya sa Kanya, ang panalangin mo ay tutugunin ng Diyos. Kaya nga binanggit dyan, Elijah was a man of like nature. Isang taong katulad mo. Isang taong katulad mo. Ordinaryong taong katulad mo. Subalit meron siyang extraordinary na karanasan when he prayed. Siya isang propeta ng Diyos, tinawag ng Panginoon. Sa Biblia po ay walang sinasabi mas mataas ang ganitong talento o gift, kundi pantay-pantay sa harapan ng Diyos yan. Siya ay so happen tinawag na propeta ng Panginoon. Pero kung ikaw ay isang ordinaryong tao, ikaw ay talagang isang mananampalataya na mananamba ng Panginoon, kahit ano ang panalangin mo, tutuguntin ang Panginoon kapag ang puso mo'y tama. Now, Elijah was a man of like nature. Pero isang bagay na significant sa buhay ni Elijah,
kapag nananalangin sa Elijah, bumubukas ang langit. Kayo po ba as a church, do you want heaven to be open as we pray? Sino dito ang gusto mo ang langit ay bubukas kapag tayo nananalangin? Lahat po tayo ay ini-encourage ng Bible. Katulad natin si Elijah, pangkaraniwang tao. Pero kapag nananalangin si Elijah, ang langit ay bumubukas. Ano ang mayroon sa buhay ni Elijah bilang prayer warrior ng God? Ano ang mayroon sa panalangin niya? Number one, sa nakita ko, kailangan we have that positive prayer. Positibong pananalangin, the positive prayers. Kinakailangan meron tayong positive prayer sa buhay nating lahat. How can we say that your prayer is a positive prayer? Paano natin masasabi na ang panalangin mo ay positive? Positibo ang panalangin mo. Ano ba ang, sabi nga antonym ng positive? Of course, negative, di ba? Ano nga ba ang involved sa positive prayer? Kapag sinabing positive prayer, kapag nanalangin ka at nanalangin ako, without any doubt, you believe God will answer. Yun lang po. Wala kang kaduda-duda, ang Diyos ay tutugon. Yun ang tinatawag na positive prayer. When you pray, you are positive, the Lord will answer. Na dyan natin makikita na many times ito ang kailaban ng tao, yung doubt. Sapagkat the culprit of every doubt is Satan. Wala nang iba. Na pag ikay nananalangin si Satanas ay maglalagay ng pagdududa sa puso mo, tutugon ba ang Diyos? Tutugon ba ang Diyos? Kapag nararamdaman mo, espiritu na nagsasabing, tutugon ba ang Diyos? Sabihin mo kay Satan, Satan, I don't believe you. I believe in my God. I believe that He will answer my prayer. Amen? Sapagkat walang ibang pinagmumula ng pagdududa kundi ang kaaway ng Diyos. Sapagkat God is a positive God and God is an answering God. God is a miracle-working God. God is a generous God. He will answer our prayers. Amen. We need to have that positive prayer sapagkat yun ang gusto ng Panginoon. Prayer is the time when God will open the windows of heaven for you and for me. Kapag tayo mananalangin, ang bintana ng kalangitan ay bumubukas para sa ating lahat. One of the requirements that we need to have when we pray is a positive spirit. Yun ang gusto ng Panginoon. Every time we pray, we must have a positive spirit. Kinakailangan magkaroon tayo ng positive spirit. I remember one time, nung nagkaroon sa Cuneta Astrodome ng Love Pasay si Gary Valenciano. Si Gary Valenciano, remember yung mga old people dito na siya ang guest natin sa Love Pasay? And then we will pray that the Lord will supply the needs para sa pambayad ng Cuneta Astrodome, pambayad doon sa mga kailangan natin, sa sound system. Marami tayong babayaran, 100,000 noon, time na yon, sound system, Cuneta Astrodome. And then the day before ng concert ni Gary Valenciano, dahil tayo ang pinamahala ng pastoral movement, syempre yung lahat ng bulk ng responsibility nasa agape. And then sabi nung isang pastor na pinaka-head, Pastora, bago dumating ang araw, Pastora, sa palagay mo, kaya natin? Kaya natin kayang bayaran ang Cuneta Astrodome? Kaya natin kaya bayaran ang sound system? Pastor, naniniwala ako, kayang-kaya ito ng Diyos. Walang kaduda-duda, kaya ito ng Diyos. And then, the day itself, andun na tayo, lahat. Nag-pray yung mga pastor, nag-pray yung mga nandoon, yung mga staff, noong time na yun, dala-dala yung box. Dala-dala yung box na nakolekta na, tapos nagpasalamat na. Dahil sa likod ng backstage, doon, habang akap-akap na isang pastor, yung pinaka-box, Pastora, ito na naman ang tanong. Sa palagay mo, kasya kaya ito? Yun ang tanong sa akin, sabi ko, Pastor, hiningi natin sa Diyos yan. Kaya yan ng Diyos. Alam ko, God is sufficient for all of us. Na dito ipinapakita, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. True enough yung nakolektang yun. Na ang pinakamahalaga lang sa atin, if we pray to the Lord, let's have that positive spirit. Magkaroon tayo ng positive spirit na God will supply all our needs according to His riches in glory. That we know and we know and we know that God will answer your prayer. Amen? Alam po ba nyo, napakalaga when we pray, magkaroon tayo ng positive spirit.
God has no option but to answer our prayers. If He sees us, we are totally dependent on Him. Kapag nakita ng Diyos, totally dependent tayo sa Panginoon, totally talagang tayo po ay nakarely sa Kanya, walang magagawa ang Diyos kundi tugunin ang panalangin mo kahit napakalaki ng pangangailangan mo. Hindi mo problema yun. Problema ka ng Diyos at sagot tayo ng Diyos. Sino dito ang naniniwala your problem is not your problem anymore but the problem of God? Gusto mo ba yung problema mo, solohin mo? Anong magaganap kung yung problema mo ay sinosolo mo? What will happen to you, to your face? Tatanda tayo ng maaga. Kaya nga napakalaga na tayo po ay talagang hayaan natin, ipasa na natin sa Lord. Alam niyo po, pag pinasa natin ang problema natin sa Lord, catcher ang Lord. Kayang-kaya saluhin ng Panginoon ang mga pangangailangan natin. Do you have a need? How big is your need? Gaano kalaki ang pangangailangan mo? Maliit o malaki? Maliit o malaki? Sino dito magsasabi malaki need mo ngayon? Pakitaas ang kamay ng may malaking pangangailangan. Taas nga ang kamay na may malaking pangangailangan. Lahat ba tayo may malaking pangangailangan? Ngayon, alin ang malaki? Yung pangangailangan o kamay ng Diyos na tutugon sa pangangailangan? Kamay ng Diyos. Do you believe na ang kamay ng Diyos ngayon ay nandyan na ang sagot sa pangangailangan mo at bubuhusan ka na niya ng pagpapala na sa pangangailangan iyan? Nakaabang na ba ang Diyos para ibuhos sa iyo ang pagpapala, para ibuhos sa church ang pagpapala? Do you believe? Napakalaga po sa buhay nating lahat na tayo po'y maniwala. Sapagkat God has no option but to answer our prayer if you have that positive spirit. Napakahalaga po niyan. Naalala ko noon si Elijah, total si Elijah po ang ating pinag-aralan, mag-focus tayo kay Elijah. Nang time na siya po ay pumunta doon sa lugar ng Sarephat, na doon ang sabi ng God sa kanya, pumunta ka sa doon sa lugar na sasabihin ko sa iyo, doon sa Kerit Ravine, at doon ay papakainin kita, sapagkat nung time na sinabi nga, dito sa Bible, Elijah was a man of like nature, sa verse 17, and he prayed that there will be no rain. For 3.5 years, there was no rain. Walang ulan. At dito po makikita po natin, God honors the declaration of Elijah. I tell you, King Ahab, I tell you, Israel, there will be no rain. At my words, walang ulan na darating. At nangyari po yun. Now, ang sabi nga si Elijah, alam niya walang ulan, tagutom sa bansang Israel. Why nagkaroon ng problema? Inalaw ng Diyos na magkaroon ng problema doon sa Israel sapagkat ang mga tao'y sumamba sa Diyos-Diyosan. Na ang instead of worshiping our God, nagkaroon ng Baal worship sa bansang Israel, pagsamba kay Baal. Merong 450 prophets si Baal, na ito ay talagang kinekradle ni Jezebel at ni King Ahab. Si Ahab ay galing sa bansang Israel, pero si Jezebel ay hindi siya kabilang sa mga Hudyo. At doon ay nakontaminate ang bansang Israel ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, at bukod kay Baal, meron pa silang sinasamba, si Asherah. 400 din ang prophet. Now, 450 plus 400, how much? How many? 850. 850. Now, 850 tatayo sa Elijah bilang lalaki ng Diyos. There will be season that you feel that the enemy is greater than you. Marami sila. Na para bang ang problema ay napakalaki para sa iyo, ikumpara sa iyo. Pero tandaan po natin, diyan mahayag na makapangyarihan ng Diyos natin, malaki man ang problema, mas malaki ang Diyos natin. Amen? At ito po ang sabi ng ganoon ni Elijah sa bansang Israel, sa chapter 17, ang sabi po diyan ng 1 Kings chapter 17. Now Elijah the Tishbite from Tishbe in Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. Anong meron si Elijah na kailangan meron ka? Meron ako.
Napansin nyo? Ito ang sinasabi. Sabi dito ni Elijah. Ito ang sabihin nyo. Sabing gano'n ni Elijah said to Ahab, as the Lord, hari ang kausap niya, the Lord, the God of Israel lives, whom I serve. Sino dito naglilingkod sa Diyos? Sino dito ang anak ng Diyos? Sino dito ang naniniwala sa Diyos? Si Elijah ay katulad mo at katulad ko lang ordinaryong tao at kaharap niya ay hari. At ang sabi niya kay Ahab, the wicked king, as the Lord, the God of Israel lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years except at my word. Wow! Matapang ba si Elijah? Makakatagpo kaya ang Panginoon ng lalaki babae may tapang dito? Sino kaya dito ang matatagpuan ng Diyos ng mga lalaki at babaeng may tapang na ideklara ang kalooban ng Diyos? Pakitaas nga ang kamay ng may tapang. Huy! Asa na kayo mga matatapang na lalaki at babae ng Panginoon? Bakit yung iba sabi ganun? Ha? Napakalaga na tayong lahat ay talagang magkaroon ng katatagan at katapangan. Sapagkat if you know that you are serving and believing our God, God honors what you will declare, what you will pray. I tell you, and sabi ni Elijah kay Ahab, I tell you, King Ahab, there will never be rain except by my word. Na dito po ay pinakita na ang puso ni Elijah ay talagang believe siya sa Lord. Sino dito ang believe kay God? Amen. Believe ba tayo sa Lord? Amen. Dalawang kamay, believe tayo sa Lord? Amen. Yes! Kaya nga nung time na yun, sinabi ng Panginoon, eto, kapag tayo po ay talagang believe sa Lord, you will listen to the voice of God and God will speak to your heart. And once God will speak to your heart, as you obey Him, you will see the greatness, the powerful move of our God. Kapag nag-usap ang Diyos sa atin, that will be your ace to face your battle. Hindi madaling humarap sa battle if you have no word from God. But if you have a word from God, that would be your strength. That would be your courage. Sapagkat the word of God is so powerful, hindi kailanman babali ang Diyos sa kanyang mga salita. At ito'y mahalaga sa buhay na, not because you are a man of faith, but because you have faith in God. Sapagkat you believe na tayong lahat, sabi nga hindi lang yung katotohanan na we are on God's side, iba tong isyong to, I am on God's side, but iba yung isyong God is on my side. Magkaiba po yun. Ako, sabi nga, I am on God's side. I am on the Lord's side. Pero iba yung sinasabing, God is on my side. Nakita niyo po yung point? Napakalaga na if God is on our side, kakampi mo ang Diyos. Sino ang laban sa iyo? Amen? Napakalaga po nito, kaya nga sabi niya, except by my words. And then, nung dumating na siya dito, sa Kerit Ravine, doon ay pinakain siya ng raven, pinapakain siya na in-order ng God at siya ay umiinom doon sa brook na alam natin na mag-uumpisa na yung tagtuyo at in-order ng Panginoon yung raven na siya magpakain sa kanya. Sa lahat, raven pa ang ginamit ng Lord, hindi dove. Ang uwak, anong klase to? Pag sinabing uwak, carnivorous, di ba? Parang walang kwentang ibon to. Pero ito yung inutusan ng Panginoon. You know what? Many times, ang pag-answer ng God, yung mga least of your expectation, dun tutugon ng Panginoon. The least of your expectation. Sapagkat God is the God of surprises. Sino na dito ang sinurpresa na ng Diyos ng ilang beses? Are you still excited to your God? Hindi kailanman pumasok ang pagiging God of surprises na ating God. He will surprise us every day, every moment of our life. So, he did what the Lord had told him, and then pumunta siya at pinakain na nga siya, and then the raven brought him bread and meat in the morning and bread in the evening, and he drank from the brook. Wow! Imagine nyo sa Elijah, nag-enjoy dun sa brook. Bakit? Made from heaven ang pagkain niya. Baked from heaven ang pagkain niya. Walang kahirap-hirap. Amen? Kapag ang Diyos ay kumilos, mamamangha tayong lahat. Amen? Sino dito ang gusto mong mamanghakang patuloy sa Lord natin? Na kung saan dito ay pinapakita na ang Diyos natin ay napakalaki sa buhay natin lahat. And then after that, the Lord spoke to him.
Sabi dito, the brook dried up, natuyo, sa verse 7. At sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Sarephat, at doon inag-utos na ako sa isang widow na papakainin ka. Tandaan nyo, hindi sa isang mag-asawa, widow. Widow, byuda. Sa totoo nung Old Testament, ang mga widow ay talagang helpless. Ang mga byuda ngayon ay talagang ibang klase. Pag nabiyuda, grabe. Bumubuhay ng pamilya. Di ba? Nung panahon na yun, sila yung mga helpless. Kaya remember, hanggang sa New Testament, yung mga widow sa chapter 7 ng Acts, sila binubuhay. Ngayon, ang mga byuda, ibang klase po. Minsan yung ibang nabiyuda, sasabihin pa, yay! Byuda na ako. Kasi nung time na siya buhay ang asawa, nakonsumi pa sila, pero hindi sa lugar na ito. Lahat ng may asawa dito, you enjoy your husband and your wife. Bakit? Ha? Amen? Amen. Kaya nga po nung time na yun, sabi, punta ka sa Sarephat, and sabi nga, commanded the widow to feed you. Ang sabi nitong Sarephat woman, sa totoo lang po, wala na po ako, maliit na tinapay lang ang pwedeng magawa sa aking arena. And then, ang sabi nga dito, kakaunti na lang ang aking oil, at pagkatapos na maluto namin yung kahuli-hulihang arena, kakatiting na oil, mamamatay na po kami. Ang sabing ganon nitong babae. Sabi niya doon sa verse 12, as surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread. Kasi inutusan na siya ni Elijah na kumuha ka ng, painumin mo ako ng tubig, at pakiluto mo na rin ako ng tinapay, bigyan mo na rin ako ng tinapay. Kasi noon, ang tinapay wala sa bakery. Iluluto mo. And then sabi niya ganon, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. Wow! Desperate? Desperate ba itong byuda? Kaprasong arena, konting oil, and then pagkakain namin, patay. Wala na kaming kakainin. May mga times na gano'n ang papadama ng Diyos sa atin na para bang as if wala kang resources. And you know what? That's the time na makikita mo na merong Diyos na ang resources na kailangan mo ay manggagaling sa kalangitan. Then, ang sabing gano'n, Elijah said to her, don't be afraid. Pakisabi mo sa katabi mo, don't be afraid. Go home and do as you have said, but as you have said, but first make me a small cake of bread. Sabi ng ganon. For this is what, eto na naman si Elijah, for this is what the Lord is saying to you. The jar of flour will not be used up, and jug of oil will not run dry until the day the Lord gives rain on the land. Ibig sabihin, habang tagtuyo, hindi ka mauubusan ng arena, hindi ka mauubusan ng langis, sapagkat God is sufficient for us. Amen? God is sufficient for all of us. Hindi mauubos ang ating resources because God is the powerful, sabi nga, the most powerful God. Overflowing ang blessings ng God. Hindi matutuyo ang langis. Hindi matutuyo ang arena, sapagkat may paraan ng Diyos. Ikaw at ako'y walang paraan, pero may paraan ng Diyos. God will make a way when there seems to be no way. May paraan ng Diyos. And then, isang araw na nagkaroon ng karamdaman ang anak ng babaeng ito hanggang ito ay namatay. And then, hanggang ng time na yun, another story sa buhay ni Elijah. You know what? Ito po ang pinapakita sa akin ng Bible. In the past, as you have remembered the goodness and the greatness of our God, namangha tayo. Siguro itong babaeng to namangha ng maging si Elijah namangha sa kanyang Diyos, hindi tayo patitigilin ng Diyos pamanghain sa Kanya. Pero ibig sabihin, hindi hihinto ang buhay mo, may another stage of problem na darating sa'yo. Kaya nga kung may problema tayo, merong elevation of your faith. Merong pagtaas ang iyong pananampalataya. Tataas ang pananampalataya natin. Mag-elevate ang faith nating lahat. Amen? Do we need to elevate our faith? Do we need to elevate our trust with our God? Do we need to elevate our trust in the Word of God? Kaya nga may problema, mag-elevate tayong lahat. Amen? Amen. Now, sa time na ito, namatay yung anak ng babae, ang isip ng babae ito, sabi nga,
Man of God, sa verse 18, do you have anything against me? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Ano sabi, gusto mo lang ba akong paalalahanan sa aking kasalanan at patayin ang aking anak? May kulang ba sa babaeng ito? May kulang? Ano ang kulang? Faith. Kapag may problema, tingin ba niya, God is against her? Na-feel ba ng babaeng to, parang ang Diyos ay laban sa kanya? Ha? Yes. Kasi, bakit? Ano sinabi niya kay Elijah? Kaya mo ba pinaintulot na mamatay ang aking anak ay dahil para paalalahanan ako sa aking kasalanan? Di ba napansin niyo yung sabing gano'n ng babae? Na dito po makikita, what do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? May mga times ba during problem, you doubted God? Na iniisip mo ba na ang Diyos ay hindi na mapagmahal na Diyos, hindi na tapat na Diyos, hindi na mahabaging Diyos? Pwede kaya mangyari sa Kristiyano yan. Meron kaya mga Kristiyano tinatamaan ng pagdududa sa katotohanan kung sino ang Diyos niya. Remember, ang babae ito pinabilib ng Diyos. Nakita niyang kamangha-manghang pagkilos ng Diyos. Pero hindi natatapos dun, sapagkat gusto ng Panginoon, lalo siyang mamangha. Sino dito ang gusto mong lalo kang mamangha sa iyong Diyos? Kaya nga pinaintulot, alin ang mas mabigat? Wala kang makain o mamatay ang anak mo? Ano mas mabigat? Wala kang makain o mamatay ang anak mo? Mas mabigat yun. Mas mabigat yun. Kaya nga kung may mas mabigat kang problema ngayon, lalo kang mamamangha sa Diyos. Amen? Sino dito ang mamamangha tayong lahat sa Lord? How we will do miracle for all of us? Kapag may problema ka, ibig sabihin, kandidato ka sa Himala, kandidato ako sa Himala. Sino dito ang mga candidates for God's miracle? Amen? Amen. No. Sa time na yun, ang sabi ni Elijah, dali mo sa akin ang bata. And then, nung time na yun, sabi nga po dito, si Elijah ay tunay na talagang nandun sa kanya ang pananampalataya na alam niya may gagawin ng Lord. And then, ang sabi ni Elijah dito sa 20, doon ay sabi nga sa 19 pababa, give me your son. Elijah replied. He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying and laid him on his bed. Mag-isa, sabi nga si Elijah tsaka yung bata. Then, he cried out to the Lord. What was his prayer? O Lord, my God, have you brought tragedy also upon this widow I am staying with by causing her son to die? Then he stretched himself out on the boy 3 times and cried to the Lord, O Lord, my God, let this boy's life return to him. Napansin niyo ang word ni Elijah. O Lord, my God, have you brought tragedy also upon this widow I am staying with by causing her son to die? Do we have questions? Meron ba tayo minsan tanong sa Diyos? Unavoidable question when you are facing troubles? Sino po dito nagtanong minsan sa Diyos ng katulad na Elijah? Bakit Lord nangyayari ito? Marami ba tayong bakit? Sino dito ang may bucket list? Ha? Bakit? Huwag tayo magkunwari. May bakit ba tayo minsan? Ngayon, sa mga bakit mo, kamusta na ang Diyos sa'yo? Nagbago ba ang Diyos? O He is the same yesterday, today, and forever? Inaalaw ba ng Diyos na minsan may bakit ka? Tanggap ba ng Diyos yung mga bakit mo? Kung paano yung widow nagtanong kay Elijah, bakit? Si Elijah ba may bakit din? Yes. Are we sinning if we ask God, why Lord? Are we sinning? May tanong ba tayong bakit? Uy, nagkakasala kaya tayo? O nauunawaan tayo ng Lord? Of course, God is our Father. Nauunawaan niya, limitado ka, but God is unlimited. From afar, may blueprint na ang God sa atin. Paano ang nangyayaring problema? May blueprint na ang God. Alam na niya kung paano mag-e-ending ang problema niya. Problema ng babaeng to, problema na Elijah. He knows the beginning and the ending of your problem. If He knows the beginning and the ending of your problem, He knows the solution. Alam ng Diyos. Alam ng Panginoon. Hindi pa man nangyayari ang problema, alam na ng Panginoon.
And then, nung time na nag-pray si Elijah, he stretched himself out on the boy. It doesn't mean si Elijah ay nagduda na, kaya siya may bakit, Lord, sabi niya dito, na binanggit niya, have you brought tragedy? Nagdala ka ba ng trahedya sa buhay ng biyudang ito na aking tinitiran, na namatay ang kanyang anak, na to the point na namatay ang kanyang anak? Na kung saan sa puso ni Elijah, he was a man of like nature. Lalaking katulad mo, katulad ko, na may mga time may tanong tayo sa Lord. But God doesn't mean, nagkaroon ng condemnation na ang Diyos sa'yo. Bakit ka ba ganyan? Nagtatanong ka? May duda ka? Hindi ganun ang Lord. Nauunawa niya tayo. Tayo'y katulad ni Elijah, ang tao pa rin. Amen? Meron po bang super saint dito? Meron po ba? O lahat tayo pangkaraniwang tao? Okay. Na-identify niyo ba ang sarili niyo sa widow at kay Elijah? Dito po makikita natin, sabi niya, inunat niya ang kanyang sarili sa batang lalaki 3 beses at siya'y sabi, tumawag sa Panginoon, O Lord my God. Mahalaga ba yung word na, O Lord my God? Do we have problem? Sino dito may problema? Do we need to say to God, Oh Lord, my God? You know what? Naantig ang puso ng Diyos kapag tinawag mo siyang Panginoon o Diyos ng buhay ko. That was a powerful word from the mouth of Elijah. Panginoon at Diyos ng buhay ko. That declaration means something to God. That God is our Lord, that He is our God, that completely siya lang ang tutugon sa buhay nating lahat. The fact that Elijah declared to God, O Lord my God, it was a declaration of faith. And then, ang sabi niya, let this boy's life return to him. Hayaan mong bumalik ang buhay ng batang ito. The Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Ano po ang pinapakita sa atin dito? God saw the heart of Elijah, that his spirit was so positive to God. Na positibo ang kanyang espiritu sa Diyos. Kaya nga nung sinabi niya, O Lord my God, let this boy live. Hayaan mong mabuhay ang batang ito. Nakita ng Panginoon kay Elijah ang pananampalataya na kung saan he believes that this boy will live again because he knew in his heart walang ibang Diyos na tutugon sa pangangailangang ito. Walang iba. It is so interesting to think about the amazing miracle that God can accomplish to a man like Elijah, a man of like nature, ordinaryong lalaki, pero tumutugon ang Diyos sa kanya sapagkat he believes so much in his God. Naniniwala ba tayo sobra sa ating Diyos? Amen. Na kapag siya'y nananalangin, alam niyang tutugon ng Panginoon, let this boy live. Hayaan mong mabuhay ang batang ito. Hindi niya sinabing, Panginoon na aking Diyos, mabubuhay ba ang batang ito? Sana po mabuhay siya. Hindi niya sinabing, sana po mabuhay siya. Hindi niya sinabing, mabubuhay kaya ito, Lord? No! Let this boy live! Ano ang ibig sabihin dito? It was a positive prayer. Hayaan mong mabuhay ang batang ito. Kayo ba'y may sasabihin sa Diyos ngayon? Hayaan mo maganap, Panginoon, ang kalooban mo. Tumugon kayo sa panalangin namin. Sino dito ang naniniwala? You have that boldness to tell to your God, to your Father, to our God, Lord, let this prayer be answered. Napakalaga po noon, declaration ng ating pananampalataya. That God will answer because He is an answering God. It was an obvious experience sa buhay ni Elijah na during that difficult hours ng kanyang buhay, pinakita ni Elijah kung sino ang kanyang Diyos. Sa hari at sa ordinaryong tao, ipinakita ni Elijah that his God is a true God. Do you believe our God is a true God? Our God is a powerful God. Yes, there will be season na pagdating ng problema, malulungkot ka. Hindi ka
hindi ka super saint. Ikaw ay dadaanan ng lungkot. Ikaw ay dadaanan ng panghihina. Dadaanan ka ng panlulupaypay. Pero that is just for a moment. Sapagkat pag binalikan mo ang Diyos, muli kang i-recharge ng ating Panginoon. Muli kang panunumbalikin ng Panginoon ang buhay katulad ng buhay ng batang to, parang walang buhay. Walang buhay. Pero kayang buhayin kahit ang pangarap mong pinatay ng kaaway. Kayang buhayin ng Panginoon parang ang pag-asa mong pinapatay ng mga sitwasyon. Kayang buhayin ng Panginoon ang lahat ng sitwasyon sa buhay nating lahat because He is the God of life. Mahalaga ito sa buhay nating lahat. At the time nang si Elijah ay dumaan sa sitwasyon na ito, hindi lang ang babae ang sinubukan sa pananampalataya, maging ang pananampalataya ni Elijah ay sinubukan. During the drought season, nakita ni Elijah how God has provided yung need niya sa tubig through the brook, sa food, yung through the raven, at doon through the widow, binigay ng Panginoon, at doon napatunayan ni Elijah kung kano makapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. God has helped him where he least expect it. Tinulungan siya ng Diyos. Tandaan nyo, sa Kerit Ravine, walang pagkain doon. At doon, sigurado, tuyo ang brook. Pero sa panahon na yon, nakita niya, mayroong umaagos na tubig. At doon na nakita ni Elijah, may bumababang uwak para dalan siya ng pagkain. At doon sa bahay ng widow, walang-wala yung widow. Pwede sanang papuntahin si Elijah sa isang mas mayaman na lugar na merong imbak na pagkain, may imbak na tubig. Pero pinapunta siya sa lugar na walang imbakan, kundi katiting na flour, katiting na oil. Doon natin makikita sa mga panahon na sinasaid ka at wala ka, diyan mo makikita ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sapagkat hindi tayo mapapamangha ng Diyos kung ikay punong-puno. Hindi mo masasabing ang Diyos ang tumugon sa'yo dahil may bank account ka pa eh. Meron ka pang deposito sa bangko. Hindi mo masasabing ang Diyos ang gumawa ng himala kung meron ka pang tinatagong mga kailangan mo sa mga panahon na yan. Alam po ba nyo, napapahintulot ng Diyos, hindi, sabi nga, kulang ang pwede mong pang provide sa pangangailangan mo, sasaidin ang pangangailangan mo, pero diyan papasok, darating ang uwak sa buhay mo. Huwag namang makita lagi kayo nakatingala at nag-aabang ng uwak. Ano ibig sabihin dito? May paraan ng Diyos. May paraan ng Diyos. Sa buhay mo at sa buhay ko, may paraan ng Panginoon. God will always make a way. Sa mga panahon na hindi mo sukat akalain magaganap, He provides for us in ways that go beyond our narrow definitions and expectations. Na minsan hindi mo ina-expect, paano? Pero doon nangyayari yung mga kamangha-mangha. Many times ang problema mo, wala kang solusyon at inaalaw ng Diyos, wala kang solusyon para doon, tumingala ka na lang sa Lord. Katulad ni Jehoshaphat, wala siyang solusyon, pero doon siya tumingala sa Diyos. We don't know what to do, but our eyes are upon you, O Lord. Sapagkat ang Diyos ay mapagmalasakit na Panginoon, we may find His provision in some strange places. Yung provision ng Diyos, sa isang kamanghamanghang lugar, we will see the amazing grace of our God sa buhay nating lahat. Faith is the step between promise and assurance. Ang pananampalataya ay hakbang sa pagitan ng pangako at katiyakan. But every miracle, large or small, begins with an act of obedience. Sa bawat himala ng Diyos, nagpapasimula sa pagkilo sa pagsunod sa Diyos. Si Elijah, kung hindi siya sumunod sa Diyos doon sa Kerit Ravine, wala yung brook, wala yung uwak. Si Abraham, kung hindi siya sumunod sa Diyos, doon sa isa sa mga bundok ng Moriah, wala yung ram. Pero sumunod si Elijah, sumunod si Abraham. Ano ang susi sa provision ng Diyos? Obedience. Pagsunod. Pag tayo sumunod, nandoon ang provision ng Panginoon. We may not see the solution until we take the first step to our obedience.
God has never resisted yung positive prayer. Hindi kailanman natanggihan ng Diyos ang positive prayer. Hindi natin ma-underestimate ang mighty move ng miracle ng ating Panginoon sa buhay nating lahat. Hindi natin kayang tawaran. All we need to do is to depend our life on Him. Sapagkat anuman ang pagsubok natin, may solusyon na ang Diyos. In advance, may solusyon na ang Panginoon. Sapagkat ang ultimate goal ng Diyos sa buhay nating lahat, every one of us, destined to have a glorious victory. Gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng glorious victory. At sa panahon ng pagsubok natin, it will turn into a quiet times of reflection. Alam po ba nyo, panahon ng pagsubok, ito yung panahon na tatahimik ka sa Diyos. Panahon na ikaw ay magre-reflect at ikaw ay dadali ng Diyos closer to His heart. Dadalhin tayo ng Diyos na mas malapit sa puso niya. Sapagkat you will know who your God is sa mga lowest point of your life. Mas makikilala mo ang Diyos sa mga panahon na parang bumabagsak ang pag-asa mo sa mundong ito. Doon mas humahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa atin, sapagkat that would lead us to a quiet time of reflection that we will all come closer to our God. We can use every trial, every battle, every difficulty sa buhay nating lahat, isang panahon ng pagre-review ng buhay natin. Ano ang ginawa ng Diyos sa nakalipas? As you see the Faith Tower. Sa panahon na nag-umpisa tayo mag-build ng Faith Tower 2007, nung panahon na tayo ay nagigiba ng lugar na ito, sa panahon na inuumpisahan ng lugar na ito, nababalikan mo pa rin ba ang kabutihan ng Diyos? Naalala mo pa rin ba kung gaano kabuti ang Diyos sa ating lahat? Naalala mo pa rin ba kung paano siya kumilos sa buhay nating lahat? Kung meron mga problema nag-a-arise to your past blessing and to your present blessing, it is only God's way of you to remember He is always a good God. Psalm 77, verse 10 to 12. Awit 77, verse 10 to 12. Ito po ay isang panahon na kung saan ang sila'y tumawid doon mula sa Egypt hanggang doon sa wilderness to the desert. Sila po ay tunuruan ng Diyos na umawit ng mga awit para sa Kanya alalahanin ng kabutihan ng Diyos, kung paano sila tinuruan ng Diyos at itinawid ng Diyos. Sabi diyan sa verse 10 hanggang 12, Then I thought, ang sabi dito ng mga awit na si Asaph, ano ang sabi dito? Then I thought, to this I will appeal, the years of the right hand of the Most High. Remember, I will remember, lahat po tayo, I will remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember your miracles of long ago. I will meditate on all your works and consider all your mighty deeds. Ito po'y mahalaga sa buhay nating lahat, na kung saan pinababalik ng Panginoon sa atin. Sabi nga dito, then I thought, na pag-isip-isip ko, to this I will appeal, the years of the right hand of the Most High. Na sa mga panahon na yun, aking iisipin at babalikan ang mga ginawa ng Diyos. Aalalahanin ko ang mga himala niya sa nakalipas. Pagbubulay-bulayan ko ang kanyang mga ginawa. Consider all the mighty deeds of the Lord. Kaya nga as we look back from the start to the end, remember, yes, we can have struggle dun sa blessing ng binigay ng Lord, sapagkat the enemy will not stop disturbing His people, the people of the living God. But remember, what would help us to have the strength and the faith that we need as we face the battle once again? Remember the miracles of the Lord long time ago. Tayo po hindi long time ago ha, recently lang yun. Ilang years lang. Naalala niyo pa rin ba ang kabutihan ng Diyos? Sa mga matatanda na rito, naalala niyo po ba nung tayo nagwo-worship walang tiles? Naalala niyo po ba na pag pumaspas ang hangin, tayo ay napupuno ng mga alikabok, napupulbusan tayo ng kusa? Naalala niyo po ba nung panahon na talagang ito ay mga rough, ang mga ating mga dingding, walang aircon, walang bintana?
Naalala niyo po ba yung mga panahon na tayo may stage pero wala pang ganito? Naalala niyo po ba sa panahon na ang hagdanan na inyong tinatahak dyan ay napakagaspang at punong-puno ng alikabok? Naalala niyo po ba nung tayo nasa baba na wala pang itaas? Lahat tayo nagsisiksikan sa baba at pati yung office ng church ay doon sumisilip yung nagwo-worship para makasama dahil merong division. Naalala niyo po ba sa panahon na tayo sumasamba doon sa motor pool, doon sa pot soul, naalala niyo po ba na para tayong nanggaling sa sabsaban at ngayon binuo ng Diyos ang pangarap nating lahat? Nababalik tanaw niyo pa rin ba kung paano tayo pinagpala ng Diyos? Naalala niyo po rin ba nang tayo na humihingi ng Panginoon, bigyan niyo po kami ng pan-rooftop? Bigyan mo po kami ng mga pantatapos, ng pintura ng lahat. Naalala niyo po ba na pati aircon na dinisar natin, pinrovide ng Panginoon? Naalala niyo po ba sa lahat ng ito, may Diyos na gumalaw sa buhay nating lahat? Napakalaga na balik-balikan natin ang kabutihan ng Panginoon sapagkat meron tayong dapat alalahanin sa ginawa ng Panginoon. Merong ginawa ang Panginoon, kaya nga sabi, I remember the deeds of the Lord. Yes, I will remember the miracles of long ago. Na ito'y magpaalala sa ating lahat that we can still have that positive prayer, though you might see our problem bigger than before, but remember, our God will always bigger than our problem. Greater than our problem. Amen? Mightier than our need. Hindi kailanman na mas malaki ang problema mo sa iyong Diyos, mas dakila ang problema mo sa iyong Diyos. Laging ang Diyos ay supersize sa problema natin. He knows everything about us. He knows the need of the church, and He knows when will He answer us sapagkat He is our God. God is the God of agape people. And then, ang sabi diyan sa verse 17, Elijah was a man of like nature. He prayed to God that there will be no rain for 3.5 years, and there was no rain. Nakita natin ang katotohanan, ano ang kailangan natin? Persistent prayer. Persistent tayo dapat sa panalangin natin. Na kapag tayo po'y may hiningi sa Panginoon, tayo po'y naniniwala na tayo po ay tutugunin ng Panginoon. Kaya yung acronym na PUSH, alam natin yon. Pray until something happens. Sino po dito ang patuloy mo pinagpe-prayan church? Patuloy mo pinagpe-prayan faith tower? Meron na bang nangyayari? Nakikita mo na ba ang liwanag? Can you see and can you perceive that God is moving? Can you see the hand of our God? Ito po'y mahalaga. While still praying, that the Lord will answer our prayers. Even kaliit pa ang iyong nakikita mo na natatanaw mo na may nagaganap na maganda sapagkat you are persisting in your prayer. Persistent prayer warrior tayo ng Panginoon. Tandaan po natin, the most powerful resource natin ay God. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Siya ang source of our blessings. Na many times, hindi natin sukat akalain ang gagawin ng Diyos, pero kikilos ang Panginoon. Some people see prayer as the last resort, panghuli, pangkulelat, ang solusyon, prayer. Na yun po ay talagang makikita natin, marami mga tao dyan, pinahihintulot ng Diyos. Pagka ginawa mong kulelat ang Diyos, marami ituturo ang Diyos sa buhay nating lahat. Many times ang tao, last resort ang Panginoon sa buhay niya. Pero remember, first and foremost, wala ka pa mang problema, alam mo nang manalangin sa Diyos. Amen? Sino dito may imbak ng panalangin sa kalangitan? Na kahit wala ka pang problema, may storehouse o prayer room ka na doon. Napakalaga po nun sa buhay nating lahat. Na many times yung ating problema ay para bang nakakalunod. But remember, prayer should come first because God's power is infinite, greater than ours. Greater. Why we should be persistent in prayer? Ano nga bang ibig sabihin ng becoming persistent in prayer? It means keeping a request constantly before our God. We are keeping a request constantly before our God. At hindi kailanman makakarinig ka na sa Diyos, ang kulit mo naman, Ate Bern.
Ang kulit mo naman, Marie. Ang kulit mo naman, Kuya Ben. Ang kulit mo naman, Mrs. Diloy. Ang kulit mo naman, Kuya Oli. Ang kulit mo naman, Ate Gigi. Ang kulit mo naman, Raymond. Ang kulit mo, Ate Beg. Ang kulit mo, Alan. Ang kulit mo, Sandra. Ang kulit mo, Nigel. Ang kulit mo, Marvin. Ang kulit mo, Anton. Hindi ka makakarinig sa Panginoon ng salitang yan. Sasabihin ng Diyos sa'yo, mangulit ka pa sapagkat malapit na ang pagdating ng pagpapala mo. Amen? Malapit na ang pagdating ng pagpapala mo, kulitin natin ang Panginoon sapagkat God honors a persistent prayer. Luke 18:1, ang sabi diyan sa Luke 18:1, na mismong mula sa bibig ng Panginoon, in-encourage niya ang tayo'y maging makulit sa Kanya. Ito'y napakalaking encouragement sa mga taong makulit sa Diyos. Ang sabi dito, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Na dito ang Panginoon nagsabi sa mga disipulo ng isang parabola na ang isang babaeng widow, kinulit ang hukom hanggat hindi siya nabibigyan ng justice against her adversary. Ang sabi dito ng Panginoon, merong isang babae na lumapit sa isang hukom. And then, anong sabi dito? Who was coming to him with a plea, grant me justice against my adversary. Bigyan mo ako ng justice, ng katarungan sa aking kalaban. Ano ang sabi dito? For some time, he refused. Tumanggi. But finally, he said to himself, even though I don't fear God or care about men, yet because of this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice so that she won't eventually wear me out with her coming. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for these chosen ones who cry out to Him day and night? Will He keep putting them off? I will tell you, He will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? Dito po makikita natin na napakalaga sa buhay nating lahat. Katulad ng widow na ito, kinulit yung hukom na hindi, sabi nga, na hindi mananampalataya. Ang sabi nga ng Diyos, kung itong hukom na fed up sa kakulitan nitong babae, ako kaya na Diyos, nakulitin niyo ako, nabigyan ko kayo ng katarungan, ba't hindi ko kayo bibigyan? You know what? Our God will give justice to everyone who needs justice. Our God will give answer to anyone who needs answer. Sapagkat our God is a just God. And all we need to do is to become persistent in our prayers to God. We are keeping our requests constantly before our God, believing that one day, and it will be soon, God will answer. Amen? When we live by faith, we are not to give up. God may delay answering us, but His delays always have good reasons. Kapag yung mga delays ng God, meron dahilan ng Diyos. As we persist in prayer, we grow in character, we grow in faith, we grow in hope. Elijah was a persistent prayer warrior. Persistent si Elijah. At yun ang maganda example, kaya nga Elijah was a man of like nature. He prayed that there will be no rain for 3.5 years, and there was no rain. Ano ibig sabihin dito? Ang sabi nga po sa 1 Kings chapter 18, yung persistent attitude ni Elijah was shown to us by the Word of God. Sa panahon na ito, na nakapagtunggali siya sa Mount Carmel with Jezebel and Ahab plus the 450 prophets of Baal and the 400 prophets of Asherah, at kasama pa yung mga worshipers ni Baal, kasama yung worshiper ni Asherah, na kung saan dito makikipagtunggali si Elijah. You know what? When there is a need in your life, you are contending against the enemy and telling to the enemy, you have no power over my life, over the church, over my family, because our God is defending us. Pinagtatanggol ka ng Diyos. Amen? And then, ang sabi nga po dito, tinawag na Elijah lahat ng tao, lahat na sumasamba kay Baal, kay Asherah, at ang sabi dito, sa verse 30, come here to me. They came to him and repaired the altar of the Lord which was in ruins. Nirepair niya una sapagkat ang mga tao'y sumamba na sa mga Diyos-Diyosan. And then, nung time na yun, natapos ng
magpalabas yung mga enchanters, magicians, yung mga propeta ni Baal, na sumayaw-sayaw, nag-prophetic frenzy, dun sa harapan ng altar na inihanda, pareho sila nag-prepare ng dambana, nilagyan ng tubig, and then nag-prepare sila ng hain doon, and that these 450 prophets ni Baal, kumuha sila ng bull, at doon pinatay, at doon inihanda, inilatag ang bull doon sa wood, doon nagset sila, sabi nga ng altar doon, pero, sabi nga po dito, they will call on the name of their God na yung mag-answer by fire. Dapat ang usapan, manggagaling yung apoy sa langit. Sa Diyos ng mga Baal worshiper. Challenging ba ito? Hindi mo sisindihan. Hindi mo sisindihan. Sabi nga dito, sila'y naglatag ng kanilang wood, ng kanilang handog. Pero sabi dito, they will call, sa verse 24, on the name of their God, and you will call on, sabi nga, and I will call on my God, and God who answered by fire, He is God. Yung Diyos na tutugon ng apoy, siya ang totoong Diyos. Walang magsisindi ng apoy. At nagsasasayaw na ang propeta ni Baal, umikot-ikot, at talagang sinugat-sugatan pa ang sarili. At ang sabi nga dito ni Elijah, ang sabi, okay, sige pa, lakasan nyo, baka natutulog ang Diyos nyo. Sige na, lakasan nyo pa, baka natutulog ang Diyos nyo. Ginawa nito mga Baal worshiper, umigot ng oh Baal, answer us. They shouted, but there was no response. No one answered. And they danced around the altar they had made. At noon Elijah began to taunt them, shout louder. He said sa 27, surely He is a God. He is a God. Insulto sa kanila. Perhaps He is in deep thought, or busy, or traveling. Maybe He is sleeping and must be awakened. Yun ang sabi ni Elijah sa mga mga propeta ni Baal. And then, nothing happened. Remember, walang nangyari sa kanila. Sapagkat ang God is God. Amen? At ito na, si Elijah, this is my turn to show these people that my God is the true God. Amen? There will always be Mount Carmel's experience. And then, ang sabi nga dito, okay, lapit kayo lahat sa verse 30. And then, nag-build siya ng stone. He built an altar and he dug a trench. Talagang naghukay. At doon sa trench na ito, ay sabi nga, he arranged the wood, cut the bull, pinutol niya yung bull into pieces and laid it on the wood. Then he said to them, punuin nyo ng malalaking tapayan ng tubig ang offering, binuhusan ang wood ng tubig, binuhusan ng todo-todo na hindi talagang umagos na yung tubig. 3 times binuhusan ng tubig. Hindi gas tubig, binuhusan. Doon on the third day, he ordered that it did the third time, the water ran down around the altar and even filled the trench. Wow! Nabumagsak ang tubig. Na talagang, sabi nga po dito, ay talagang lahat ay talagang napuno ng tubig. Napuno ng tubig, nang husto yung altar. At the time ng sacrifice, si Elijah ay nag-step forward. Christians, church, we need to step forward to our faith. Pakisabi mo sa katabi mo, step forward to your faith. And then he stepped forward, and Lord, God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known today that you are God in Israel. Let it be known today that our God is of agape. And then, that I am your servant and have done all these things at your command. Sumunod lang ako, Lord. Answer me, Lord, answer me. So these people will know that you, O Lord, are God, and that you are turning their hearts back again. You know what? The purpose of God, why He allow problems to happen, so that people will return to Him as they see, your God and my God is the true God, the living God. And then, ang sabi, then, as he prayed to God, Lord, let their heart turns to you. Turn to you, O God. Then, the fire of the Lord fell, burned up the sacrifice, the wood, the stones, and the soil, and also licked up the water in the trench. Wow! Apoy mula sa langit, bumaba. Sinunog ang handog ni Elijah. Amen? Nais niyo ba yung apoy na mula sa langit ay talagang bumaba sa lugar na ito at ang pagpapalay umapaw sa buhay mo? Amen! Then, sabi ng mga tao, well, when all the people saw this, they fell prostrate and cried to the Lord, He is God!
The Lord is God. Is this a challenging experience? Do we have problem in the church? Do we have problem? Do you have problem? You are just in the Mount Carmel experience. You will see and they will see the greatness of our God. Amen? Sapagkat yun ang gusto ng Panginoong patunayan sa mundo na totoo ang Diyos nating lahat. And then, He did not stop manifesting Himself to the people. Sapagkat when problem comes, this is an opportunity to see the power of our God. Kaya hindi tayo magdadalawang isip para tayo lumapit sa God. When God moves, no one can stop Him. Kapag kumilos ang Diyos, walang pwedeng magpatigil sa Diyos. Walang pwedeng magpahinto sa Panginoon pag gusto niyang kumilos. It is so dangerous. Tandaan niyo po. Na-endanger ba ang buhay ng Israel ng time na yun? Buti na lang, yung propeta lang ni Baal ang pinatay. Kasi after that, ang nangyari, napatay ang lahat ng propeta ni Baal. Pinatay lahat. It is so dangerous to fight against our God. Napakadelikadong lumaban ka sa Diyos. Napakadelikadong lumaban tayo sa kalooban ng Diyos. Napakadelikado. Ahab and Jezebel fight against God, plus the prophets of Ahab, the prophets of Baal. Lumaban sila sa Diyos. No one in the history of mankind who won the battle against their God. Wala sa history ng mankind na nanalo sa laban na sa mga taong lumaban sa Diyos. Wala. Wala po kayo mababasa sa Bible, mga lumaban sa Diyos na nanalo. Walang nanalo. Lahat talo. Lahat ng lumaban sa Diyos talo. Pero ang tanong, are we for God? Are we for God? Kaya nga delikado po ang paglaban sa Diyos, paglaban sa kalooban ng Diyos. The persistent prayer warriors of God will surely win the battle because God is on our side. God is on our side. Kaya nga nung time na ito, ang inutos ni Elijah sa verse 40, then Elijah commanded them, seize the prophets of Baal, don't let anyone get away, then seize them, and Elijah had them brought down to the Kishon Valley and slaughtered them. Pinapatay lahat ni Elijah. Elijah was a man of like nature. He prayed that there will be no rain, and it happened. Let us have the spirit of Elijah. Let us have the spirit of Elijah, though we are facing the Mount Carmel experience, the Mount Carmel challenge. But remember, if you believe your God is the true God, you will surely win. You will surely win. I will surely win. We will all surely win. If we believe our God is the true God. Do we believe? Amen. Do we believe? That the God of Elijah, the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the God of agape people. Amen. We believe. And that is the assurance, nating lahat. Though the battle will become so real and tough, but the assurance of victory is for all of us. And lastly, ang sabi po doon sa verse 18, and he prayed again, sa James 5:18, and he prayed again that there will be rain. And the Lord brought rain, and the earth produced its crops. Na nagkaroon muli ng ulan, nagpanalangin siya ulit, Lord, pabagsakin mo ang ulan. At ang kalangitan ay nagbigay ng ulan, at ang mundo ay nagproduce ng crops. Ano ang sinasabi sa atin? What do we need? What kind of prayer do we need? Powerful prayers. Isang makapangyarihang panalangin. Prayer is the declaration of our faith. Prayer is the declaration of our faith. Matthew 16:18-19. I gave you the keys in the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth, it will be bound in heaven. Kaya nga sabihin, even the gates of Hades cannot prevail against the church of the living God. Napakalinaw ba ang Bible sa ating lahat? Ang sabi sa Matthew chapter 16:18, I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Who is the rock of the church? Jesus. And even the gates of Hades will not overcome it. Kahit ang pintuan ng impyerno, hindi pwedeng lumaban sa church of the living God. Church, you are beloved by God. You are the bride of Christ. The church of the living God, mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen?
And then ang sabi sa 19, and I will give you the keys of the kingdom of heaven. God has given us the keys. At kasama sa key na ito ay key to prayer. Tayo po ay mananalangin. At dahil tayo may susi sa pananalangin, whatever you bind on earth will be bound in heaven. And whatever you lose on earth will be loose in heaven. Ano ibig sabihin dito? If the church of the living God will just pray, tandaan natin, anumang pinagkaisahan natin sa lupa, pagkakaisahan sa langit. Anumang kinalagan natin sa lupa, kakalagan sa langit. God will answer because the Lord has said in His word, even the gates of Hades cannot prevail against the living God, against the church of the living God. Pinakamatindi na banggain ng tao ang Diyos, ang iglesia ng Panginoon. We must have powerful prayers. To all who believes in God and obeys His word, the kingdom of heaven is swung wide open. Satan cannot do anything to a church who believes in God. Do we believe in God, church? The outpouring of the blessings will surely come down. Si Ahab, sa time na ito, pinahiya siya ng Panginoon. Si Jezebel pinahiya ng Panginoon. Sapagkat, alam niyo ba, sino may alaga ng mga propetang ito? Si Jezebel. Siya ang nag-introduce ng Diyos-Diyosan sa bansang Israel. And then, nung time na ito, at iyon ay talagang pinayagan ni Ahab. Kahit saan lugar ng Israel, merong mga Baal worshippers. At sa time na ito, bumuhos ang kapangyarihan ng Diyos. That was the time after nung Mount Carmel, talaga naman drought time yun, panahon ng talagang walang ulan. And then, the Lord will tell to Ahab, Ahab, though you are a Jew, an Israelite by blood, but you choose to worship the God of Jezebel. I will tell you now, Ahab, the God of Israel is the true God, not the God of Jezebel. Now, sa verse 41, and Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. Padating na ang ulan. So Ahab went up to eat and drink. Tingnan nyo si Ahab, napasunod. Alam nyo, dito ipinakita ng Diyos, ang anak ng Diyos, we have authority. But Elijah climbed to the top of Carmel, sa Mount Carmel, bent down to the ground. Yumuko siya. Inilagay niya yung kanyang muka sa lupa. Pwede bang mahiram? Alika. Ayan. Dito ka, Alec, mas kita kanila dito eh. Pinili kita dahil pinaka-cute ka. Ayan, okay. Ang sabi dito, Elijah said to Ahab, kunwari ikaw si Ahab, but you have the Elijah spirit. You know what? Ito si Alec. The first time I prayed for him nung bago siya dito, ang unang sinabi ng Lord, you have the spirit of intercessor. Okay, I know he has. And then, ang sabi dito, go, eat and drink, for there is the sound of a heavy rain. Ooh, nandyan na. So Ahab went up to eat and drink, but Elijah climbed to the top of Mount Carmel, bent down to the ground. Nigel, halika rito. O kunwari, siya si Elijah. Ayan. Elijah went to Mount Carmel, bent down. Yumuko ka. Put his face to the ground. Ayan. Put his face between his knees. Napakahirap. Yan, ganyan na lang, kuya. Go and look toward the sea, told his servant. Si Gehazi, halika rito. Ito na si Gehazi. Si Gehazi. Okay. Ayan. Pero remember, Marvin has no spirit of Gehazi. He is the Elisha. Okay. Gehazi. And sabi, look toward the sea. Punta ka. He told his servant and he went up and look. Alis ka dyan. Punta ka. Tingin ka. Ayan. There is nothing. There he said, 7 times, Elijah said, go back.
Go back, tingin ka. And 7 times the servant reported, as cloud, as small as a man's hand is rising from the sea. Kasing liit lang ng kamao ng kamay ng tao ang nakikita kong ulap. So Elijah said, go and tell to Ahab. Ito si Ahab. Kausapin mo si Ahab. Go and tell to Ahab, hitch up your chariot, go down before the rain stops you. Ihanda mo ng kabayo mo. Mangangabayo ka na, Ahab. At bago ka pahintuin ang ulan. Meanwhile, the sky grew black with clouds, the wind rose, and heavy rain came on. Ahab rode up to Jezreel. The power of the Lord came upon Elijah, and tucking his cloak, tumayo ka na, Elijah. Nilagay mo ang yung balabal into his belt. He ran ahead of Ahab all the way to Jezreel. Naunahan pa ni Elijah si Ahab. Tandaan nyo, si Ahab nakakabayo, pero mas nauna si Elijah. Remember, the man of God, the woman of God will go ahead to tell the truth. And you will know what is in the mind of God. Amen? Salamat sa inyo. Na dito po ay pinapakita sa atin. Ipinakita at pinarealize ng Diyos kay Ahab. Ahab, remember this. You obeyed your wicked wife because of her wickedness. But remember, Ahab, you will know that the God whom you served before and the God whom you became unfaithful is the God who will never deny Himself. He is truly the God of Israel. At dito pinakita kay Ahab kung ang katotohanan tungkol sa kanyang Diyos. God will never fail the true believers. He will show to the world that our God is the true God. That is the name we can find. That is the only name that we can truly find refuge and strength. After the drought, the trials, comes the rain of revival. Amen? Can you see the rain of revival that is coming? Amen. Nakikita nyo na ba at naririnig nyo na ba padating na ang ulan ng revival? Revival is coming. The powerful prayers of the living saints will bring down the manifested glory of our God. Everybody shouted at that time. Noong time na napatay ang mga noong time na bumaba ang apoy mula sa kalangitan, they shouted, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Na dito ay sinigaw ng bansang Israel, "The Lord, He is God. The Lord, He is God." Church, we can rejoice over our trials because God will lead us to our greatest revival. Amen? Are you expecting revival is coming? Amen. Are you desirous that revival is coming anytime now? Amen. Anong gagawin natin? Energize and empower your faith. Elijah was a man of like nature. He prayed for that there will be no rain for 3.5 years. And then he prayed again that there will be rain. And the Lord brought rain from heaven. And now, the Lord showed these people, our God is the true God. The Lord is raising up the Elijahs in our now generation. Na kinakailangan ng mga henerasyon natin, we will have that Elijah spirit. He is like a man like you and me, but he had that positive prayer life. Persistent ang prayer niya. Powerful ang prayer niya. And I believe God will find people who will pray in this place that God will move mightily in this place, in our nation. And I believe every prayer meeting, the Lord will see our prayer meeting filled with people who knows how to pray. And I believe kailangan natin na mga lalaki at babaeng mananalangin. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay punuin ang lugar na ito ng panalangin ng mga anak niya. Sapagkat gusto ng Panginoon na tayong lahat ay maging prayerful. At gusto ng Panginoon na tayong lahat ay manampalataya na merong Diyos nakikilos in a very positive way sa buhay nating lahat. Sapagkat ang sabi nga sa Bible sa Isaiah 56 verse 7, gusto ko magwakas po tayo dito sa verse na ito. Isaiah 56 verse 7, tayo pong lahat ay tumayo. Lahat tayo bumasa po. Let's read together. This
I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations. Hallelujah! This house is the house of prayer. I believe, church, let us be prayerful. Huwag natin pabayaan, we have a need na we will not just let go, na hindi tayo magiging mapanalanginin. I pray that every one of us will become prayerful, na tayo maging mapanalanginin. Sapagkat this is the time and the season that God is calling the intercessors of this now generation, the Elijah of this now generation, sapagkat God will move mightily. God will move in our prayers. Tayo po lahat ay patuloy na maging mapanalanginin. Sapagkat God is calling the intercessors in this place. Agape people, we are the history makers in this faith tower. You were born as time as this na meron tayong need. Kinakailangan po na maging history maker tayo sa lugar na ito.